holy light, shine the wrong and do the right. I know the Lord will make a way for me. Can we say amen, mga kapatid? The Lord will make a way for us. Amen. Tayo pa'y minsan pang manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyong paanan. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagsama niyo sa amin, lalong-lalo po sa mga araw na nakalipas. Salamat po, O Diyos, sapagkat bagamat may bagyong dumaan ng mga nakarang araw, narito ang bawat isa sa amin, Lord, na nasa maayos na kalagayan. Iniligtas mo, Panginoong Diyos, hallelujah, at pinagkalooban ng kalakasan, ng kagalakan, na patuloy ka naming masamba, Panginoong Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, noong nakarang linggo, wala kaming gawain. Noong nakarang Wednesday, kung ito man ay kakulangan at pagkukulang ng bawat isa, muli kaming humihingi ng paumanhin sa lahat ng ito, dakilang Diyos. At dalangin ko na sa araw na ito, ay katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa, ang expectation, Lord, ng bawat isa, at ikaw pang mangusap sa kaibuturan ng mga puso namin, Panginoong Diyos, at hayaan na hindi kami uwi na kagaya ng dati, kundi muli nakasumpong ng paggawa mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita, ikaw pang mangusap sa aming kalagitnaan, sa kaluwalhatian at kapurihan ng iyong pong dakilang pangalan. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise, and we ask all these things in prayer sa dakila at makapangyarihan mong pangalan naming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen, Amen, and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, without further ado, mga kapatid, sa hindi po pagpapakaabala, let us open our scriptures, our Bible. Pwede po nating bawasan yung ilaw natin, yung andito, yung nasa box type natin, para hindi nagbiblink, mga kapatid. Yeah. So, pagtiisan ninyo, dahil wala tayong kuryente. Kita pa ba ako? Malinaw pa naman? Yeah. So, in the book of Matthew, mga kapatid, chapter 8, beginning at verse 23. Let us read from verse 23 up to verse 26. Yeah. In verse 23 says, "And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep." Verse 25, "And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he says unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." May the Lord add the blessing upon reading His word. Can we say amen, mga kapatid? Amen and amen. You may be seated. Hallelujah. So we thank the Lord for a privilege again this morning to be here in the house of God, to praise Him, to glorify Him, to worship Him. So even without a proper electricity, we only using generator, and hopefully our generator do not disturb us. It may be function properly without any disturbance, because in the evening, paggabi po, lagi naming na-experience na nagpa-blackout. Patay-patay po yung generator natin. So where is Brother Jeff to interpret my saying? So that I am not I am not pressured to speak and to preach. Brother Jeff, I need you. So pag nagtagalog ako, sana ma-interpret ni Brother Jeff, especially sa preaching, mga kapatid. So para kahit papaano,
ang ating mga kapatid from Japan, Brother Kilvin and Sister Victoria, may be blessed by the Lord. So where is Brother Jeb? Please call Brother Jeb to interpret my Tagalog, especially in preaching. So welcome din natin muli yung mga bisita natin, mga pamilya at magulang ni Sister Bam, yung kapatid niya. God bless po sa kanyang pamangkin, sa kanyang tatay. So malimit na natin silang makasama. So sana po ay mapagtisan nyo ang ilang mga sandali sa oras na ito. So alam kong mainit mga kapatid, pero sanay naman tayo. Bago tayo nagkaroon ng aircon, before we had the aircons, we experienced like this. So hopefully, hindi po tayo madistract ng init at tayo po ay mapagpala ng ating Panginoon. So nais ko pong mag-share mga kapatid ng topic na may kaugnayan sa mga nangyari within past few days. And last year, like what I've said earlier, we experienced a flood that reached the second floor. So it's our anniversary. Yeah, the flood last year, Brother Kilvin, almost go over here in the second floor, 3 inches before the flood reached the floor. So all of the things under were submerged by the waters. Our house, the roof only remains. So, but we thank God for His protection, for His grace. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. So, yan ang dahilan kung bakit na-inspire ako na po yung ma-share sa inyo mga kapatid. So, yung title natin, A Great Team Fest and a Great Calm. Sa Tagalog nga, basahin natin. Matthew 8:23 in Tagalog. Sabi diyan, at pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad, at narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat. So sa Tagalog po ay malakas na bagyo. Sa English, a great tempest. Sabi diyan, patuloy natin sa Tagalog, na anupat inaapawan ng daong ng mga alon, tatapwat siya'y natutulog. So take note for that. Our Lord Jesus, while the storm is there, mga kapatid, He is sleeping. Yeah. Verse 25, at narito bumangon ng isang malakas na bagyo. Verse 25, yeah. At nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. So it is between life and death, mga mahal kong kapatid. Verse 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo'y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. Sa English, paki-English po, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So, yan po yung pupuntuhin natin, mga mahal kong kapatid. I want to read a quote, first quote. Sa paksa ng propeta na God keeps His word, in paragraph 100, so let's wait for the quote.
so that all of us can read. Okay. Brother Branham says, my faith is stayed on that solid rock. There is nothing can ever harm when you are anchored to that place. Amen. So wala daw makakakilos sa atin, makakagawang anuman sa atin, walang anumang pwedeng masamang mangyari sa atin kung ang ating pananampalataya ay nakasandig, naka-anchored sa matibay na bado, which is our Lord Jesus Christ. That solid rock. Hallelujah. The storms may shake and buffet, but my anchor holds within the veil. When a man or woman has anchored and accepted it, there is nothing can ever shake you from it. Amen. Hallelujah. So, ang bagyo, mga kapatid, hindi natin mapipigilan na yan. Ang pwede lang natin magawa kapag mayroon ng balita na mayroong bagyong paparating, manalangin at umasa. Na pangyarihin ng Diyos ang kanyang sakdal na kalooban, ipagpipray natin na kung maaari ang bagyo ay hindi tumama sa atin, hindi na lalong lumakas, kundi ito'y humina. Hindi natin ipagpipray na lumipat ka sa iba, ipalayo mo sa amin ang bagyo. Di ba? Pag umangat yung bagyo, ang tatamaan ng norte. Kapag bumaba ang bagyo, ang tatamaan ay ang Visayas. So ang panalangin na lang natin at ang pag-asa natin na sana ang bagyo ay malusaw, ang bagyo ay mawala. Pero every time na may bagyo, lalong-lalo yung lugar natin, lagi tayong dinadaanan, mga mahal kong kapatid. So hindi natin yan kontrolado. Ang Diyos lamang ang may kakayahan na makontrol ang bagyo, mga kapatid. Kagaya ng nangyari sa mga alagad, habang sila ay nasa bangka, habang sila ay nasa kalagitnaan ng laot, biglang merong dumating na bagyo. Sa iba pang version, mga kapatid, yung Great Tempest, sa KJV ang ganda. Great Tempest. Mamaya ugatin natin yan, i-root word natin, ano yung tempest na yan. Sa KJV, may sinabi pang Great Tempest. Pero sa GNV, a violent storm. Sa ISB, a fierce storm. Not great. But to the bride, it is great for us. You will understand why. Sometimes, God permitted storms in our lives. It's either natural or spiritual storms. We call it the storms of lives. God knows everything. And like what Brother Kelvin says earlier, God has a purpose in everything. Hallelujah. So there is a porpoise, mga kapatid, porpoise. You know what is porpoise is? A lot of Filipino people rejoice about the porpoise, especially if there's a typhoon, because we can have the ayudas, the relief from the government. But majority of us don't have a porpoise. Sino dito ang may porpoise? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Itaas po ang kamay. Be proud. 1, 2, 3. God bless you po, Tatay. Kalimutan ko pangalan. Tatay Naldo, Sister Maricar, and the other one here. Sino pa yung isang may porpoise? Tatlo yung nakita ko. Sino pa yung isa? Sister Maylin. So, you are a privileged Filipino because you have the support from the government. You have the porpoise. Yeah. It is a relief, a support. But to us, God gave us a porpoise also. So what is porpoise? Porpoise? Yeah. I have porpoise for peace. So I will introduce you the porpoise. First is pressure. Number 2 is perseverance. Number 3 is purpose. And number 4, the promise. So God had
a purpose to all of us, my brothers and sisters. God allowed pressure. In every storm, there is a great pressure from winds. If there's the flood, with the flood, plus flood, there's a pressure. You know what happened in Cebu, right? Before we hit by Typhoon 1, Cebu first, last 2 weeks ago, they severely hit by the Typhoon Tino, and a lot of people died there because of flash flood. Many houses and properties was submerged not only by the flood from water, but rocks and debris from the mountains. So a lot of people died. A lot of people cried, suffered because of the flood control of the Philippines. The issue of flood control, the corrupt politics, and now the Filipino people are affected. We thank God because here in our area, the flood control is not totally affected us right now, only the flood. But we thank the Lord for all these things, my beloved brothers and sisters. I want to read another quote. So in every P, in our 4 Ps, I have one quote, a lot of quotes, but I prepared to have at least one quote for every P that we have. Sister Mary Ann, second quote, Brother Branham says, in his preaching, divine plan to do so. And if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us. Hallelujah. Until God's purpose is fulfilled. Walang bagyo na pwedeng magwasak sa mga anak ng Diyos. Pwedeng sirain ng unos ang ating mga tahanan. Andito ba si Brother Justin? Wala. So sa lahat ng mga kapatid natin, meron tayong isang kapatid na nasira ang kanilang bahay. Kumusta si Brother Justin, Brother Jeff? Hindi. Okay. So nakita namin yung bahay ni Brother Justin, mga mahal kong kapatid. May mga bahay na pwedeng masira. Pero sa mga anak ng Diyos na merong taglay na pananampalataya, hallelujah, at pagtangan sa salita ng Panginoon, walang anumang bagay daw, sabi ng propeta, na pwedeng magwasak sa atin. Sa pagpapatuloy, sabi niya, and if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled. Nothing can harm us until that purpose that God has put us here for has been made manifest. Hallelujah. Sabi pa niya, no matter how much trouble we have, how much heartaches or sorrows that we go through, all of these are reasons, and there's a reason for it. Amen. Sa lahat daw ng pinangyayari at pinapaintulutan ng Diyos, yan man ay kalungkutan, mga kapatid, mga kabiguan, lahat ng yan ay may rason ang Diyos. So sino sa atin dito ang may mga kabiguan sa buhay? Sino sa atin dito nung panahon ng bagyo, nung rumaragasa ang bagyo, iniisip na naman, andyan na naman yung baha. Paano yung trabaho? Paano yung pag-aaral? Paano yung pamilya? Yung mga kapatid natin na nagme-maintenance, minsan naiisip ko, kagaya ni Brother Robert, paano na yung dialysis niya kung yung dialysis center ay walang kuryente? Kaya kinumusta ko siya nung nakaraan, sabi ko, kapatid, kumusta? Makakapag-dialysis ka ba? Yeah, nag-miss siya ng isang beses dahil nga sa bagyo. At minsan naiisip ko din, mga mahal kong kapatid, isa rin ako sa nagme-maintenance. Paano kung bumaha, nagsarahan ng mga drugstore? At bumaha ng napakatagal, ilang buwan? Paano yung gamot natin? Di ba? Yeah, bilang tao, mag-iisip tayo. Marami tayong pwedeng isipin, mga mahal kong kapatid. Maraming pwedeng ikapanlumo ang ating puso.
Pero salamat, meron tayong buhay na pag-asa. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? At kung meron mang mga bagay na nangyayari sa atin, any storms of life, not only the natural storm, pwede ang iba ang nararanasan na spiritual storms, emotional storm, mga pagsubok na naroon sa kanilang puso, mga bagay na kanilang pinagdadaanan, mga nararanasan na tila ba hindi nila kayang makontrol. Pag pinag-usapan yung bagyo sa puso, mga mahal kong kapatid, mas mahirap ito. Mamaya maintindihan natin, when the Lord rebuked the winds in the sea, merong mga taong nandun sa bangka na mas nangangailangan ng rebuke. Nang pinatigil ng Panginoon ang unos, ang hangin, mga mahal kong kapatid, ang malakas na bagyo, may mga taong nandoon sa bangka na mas nangangailangan ng rebuke ng Panginoon. Kaya minsan nire-rebuke natin yung bagyo, nire-rebuke natin ang kaaway, kung sino-sino yung ating naiisip. We rebuke the storms, we rebuke the winds. Pero kung meron mang dapat na unang ma-rebuke at makarinig ng salita ng Panginoon, tayo. Mas matindi po yung bagyo sa loob. Mas matindi yung bagyo sa isip. Yung bagyo na nariyan sa labas, yung bagyong Uwan, yung bagyong Tino, makalipas lamang ilang araw, wala na. Pero ang bagyong nasa puso ng isang tao, yung kanyang kahinaan, yung kanyang mga pag-aalala, yung kanyang takot at pag-aalinlangan, pwedeng manatili yan magpakailan-kailanman. Kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay at kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya ng lubusan. Minsan iniisip natin, napakaraming bagyo, from A to Z. Nung nakaraan lang, may nakausap akong matanda sa Imluwiler, mga kapatid. Sabi ko daw sa gwardiya, sabi ko, sir, buti may generator kayo. Kung wala, paano kaya itong mga to na mag-iingkas ng kanilang pera? Tapos biglang nangahas, magsalita yung matanda. Totoo nga, sabi niya. May bagyo na naman. Pang ilang bagyo na ba to? Ilang bagyo na lang bang natitira? Sabi ko, 1. May 5 pa. U, B, W, X, Y, Z. Ang susunod, si Verbana. Di ba? Papasok na daw po si Verbana. Nabalitaan nyo na ba si Verbana? Nasa bandang baba sa Mindanao. At hahatakin nga daw po ni Uwan kasi may low pressure ulit. Si Uwan pumasok ulit sa norte. Nagkaroon ulit ng low pressure sa norte. At hinahatak niya ngayon si Verbana. At dinadala niya ngayon sa Kabikulan. We thank God for Verbana again. Minsan iniisip natin, Lord, sana magkaroon ng bagyo. Sana, Panginoon, malusaw ang bagyo. Pero alam nyo ba, mga mahal kong kapatid, baka ang bagyo na yan ay pinapahintulutan ng Diyos kasi matagal nang merong bagyo na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Na kung merong mang nais na pakalmahin ng Panginoon, na bigyan ng kapayapaan at katiyakan ng bawat isa, ay yung ating mga puso. Mamaya maintindihan ninyo. Ipagpatuloy natin yung pagbabasa. Sabi ng propeta, we will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on. Sister Mary Ann, yung quote natin. So, in example ni Brother Branham, yung flood sa panahon ni Noah, mga kapatid. Yung flood natin, wala pa sa kalingkingan sa flood ni Noah. Sabi niyan, we will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that come on, and all the earth was destroyed. The vegetation and everything was destroyed. But Noah and the seed that he had taken into the ark. Paragraph 31. God's purpose can never be defeated. Amen. Hallelujah. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today, resting upon that beautiful revelation
of the word of the living God. That there is neither things present nor things that can come. There is no sickness, no sorrow, no death, no fears, nor nothing can separate us from the purpose of the living God. What God has imagined in His mind, what God has purposed in His heart to bring to pass, there is no demon, there is no power, there is nothing can ever separate God's great, immortal, eternal plan. It must be as God has said. Hallelujah! Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Kaya lang ang tanong dito, malinaw ba nating nakikita ang plano ng Diyos sa buhay natin? Sana po, sa susunod, hindi bagyo ang makita natin. Sana ang makita natin ang Diyos ng bagyo na nagpapahintulot nito. The God of the storm, the master of the winds. Amen. The God who destroyed the earth in the time of Noah. Hallelujah. Alam nyo, sa pag-aaral ko ng paksang ito, sa aking pagbubulay, mga mahal kong kapatid, totoo ang bagyo malakas, ang hangin napakalakas, maririnig nyo ang inyong mga tape na naghahampasan, ang mga dahon na nagpapalakpakan. Maririnig nyo ang napakalakas na ugong ng bagyo. Pero sana sa susunod, ang hanapin natin ay ang tinig ng Diyos na nangungusap, na nagsasabi, andito ko. Amen. I'm here. Kapag ang bagyo ay nandyan na, ang hangin ay nandyan na, in natural, mga mahal kong kapatid, try to imagine, napakalakas ng hangin. Wala ka nang ibang marinig, din yung puso mo pa kinakabahan, nasa pag-aalala na, ang dami mo nang naiisip, ang dami mo nang naririnig. Pero sana ang hanapin natin ay ang tinig ng Diyos na nangungusap na nagsasabi, I'm here. Hallelujah. Sila na merong kapahayagan sa salita ng Diyos. Sila na may kapahayagan sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi ng propeta, there is nothing can defeat it. Walang sino mang pwedeng tumalo sa isang anak ng Diyos na merong kapahayagan sa plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kaya sana, mga mahal kong kapatid, hindi tayo nandito para lamang magsimba. Hindi dahil linggo ngayon, kundi dahil alam natin na may layunin ang Diyos sa buhay natin. Dahil anuman ang mangyari, anuman ang pahintulutan pa ng Diyos, magagawa nating magpatuloy sa pagdalo sa gawain. Alam nyo, wala pa tayong masyadong problema kung tutuusin. Pero yung iba, pag meron ng sinapit na problema, meron ng naranasan, nagpapasimulang mawala sa gawain. Ipalayo nawa ng Diyos sa atin, lalong-lalo sa mga baguhan at sa mga bagong baptize. Ikinagagalak pala natin na sa testimony ni Father Kilvin ay merong 10 na bautismuhan sa Libmanan. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? There are 10 souls that got baptized in Libmanan. Yeah. Sinong makakapagsabi na manggagaling pa sa Japan ang magbabautismo ng 10 kaluluwa sa Libmanan? Nandito naman tayo. Pero napakahiwaga ng Diyos, mga kapatid. Nangangailangan pang Diyos ng taga-Japan para pumunta ng Libmanan, para lamang may mga taong tumanggap doon at papakinggan ang salita ng Diyos. Mensahe. Hallelujah. Next quote. Then after nito, tutungo tayo sa preaching. Paragraph 70. Sabi ng prophet, Abraham called those things which were not as though they were, because he was fully persuaded
that what God had promised, God was able to perform. Because He would have never made the promise unless He knew what was going to be. See, how we can rest upon His word then? No matter how hard the storm blows, what's contrary to it, rest solemnly upon the words. Amen. Nabasa niyo ba? Hallelujah. May layunin ng Diyos at sa Kanyang layunin, merong pangako. Yeah, may pressure. Ipaparanas ng Diyos ang pressure para sa mga anak ng Diyos na magtataglay ng perseverance, patience, temperance, godliness. Hallelujah. Then after that, ipapahayag ng Diyos na kaya nangyayari ito sapagkat meron siyang layunin sa buhay natin. At sa lahat ng ito, meron siyang ipinangako, mga kapatid. Sa magpapatuloy, God said it, who has sent the other side of the storm. Ang Diyos ang nagsabi nito na nakikita ang nasa kabilang ibayo ng bagyo. Amen! Habang meron pa ng bagyo, mga mahal kong kapatid, merong Diyos na nagmamasid. Nabasa niyo ba? Sabi diyan, who has seen the other side of the storm? Ang nakikita lang natin yung bagyo. Pero kung minsan ang Diyos hindi natin nakikita. Yeah, yung iba nagpipray, and that's good. Pero kadalasan yung prayer natin ay punong-puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Sino dito ang nagpipray habang nagbabagyo? Lord, thank you for the storm. Panginoon, naririnig ko ang tinig mo. Minsan, dinadala tayo ng Panginoon sa pagpapakumbaba, sa pagsisiyasat ng ating mga puso sapagkat napakaraming kakulangan pa sa atin, mga kapatid. So sabi ng propeta, nakikita ng Diyos ang kabilang ibayo ng bagyo. See, if you are sick, just anchor your soul in the heaven of rest. If you are perplexed in distress, remember, He said, I will be with you always, even to the end of the worlds. And He said, all things work together for good to them that love the Lord. So just stay right there. Paragraph 73. And when the sea is blowing in stormy, did you ever, I guess, maybe some of you has never been privileged to see a ship anchored. Oh my. I brought them when they throw out sea anchor like that until the little craft couldn't even go over the top, the wave. It would go through the wave. But as long as the anchor holds, that's all that makes any difference. Hallelujah. Whether we go over it, under it, around it, or through it. Yung bagyo, dinaanan lang tayo. Pero sabi ng prophet, whether we go over it, under it, around it, or through it, kahit andun ka pa sa gitna ng bagyo, it doesn't matter. The anchor holds. That's the way when storms of life begin to shake us. We may have to go through. We may have to go over, under, around. But just let the anchor holds within the veil to the unseen. Amen. Hallelujah. So yung bagyong dumaan sa atin, hinagip lang tayo, mga kapatid. Pero may mga storms of life na andun tayo mismo sa loob ng bagyo. May mga mananampalataya marahil dito na ang bagyo ay nasa puso nila mismo. Nasa kanilang kaisipan. Wala na yung bagyong Juan, wala na yung bagyong Tino, pero doon sa kanilang tahanan, wasak pa rin. Magulo pa rin ang mga gamit, nagliliparan. Nakatiwangwang ang mga gamit dahil sa mga magulang na kawalang kwenta. Na dapat itama ang ugali. Mga anak ng mga tamad.
Tama ba? Tambak ng mga hugasin, hindi dahil may bagyo, kundi dahil may problema sa puso. Mga asawang nagbabatuhan, hindi ng pinggan, kundi ng salita. Mas matindi yun, mga mahal kong kapatid. Ilang taon na po kayong binabagyo sa inyong tahanan. Hindi lang signal number 2, signal number 6. Kapag ang babae ang merong authority sa bahay, signal number 6 yan. Kapag ang mga anak hindi nagpapasakop sa kanilang mga magulang at hindi nakikinig, signal number 6 yan. Tama ba? Kaya hindi pala yung bagyo ang dapat i-rebuke. Mga kapatid, mamaya maintindihan natin ang salita ng Diyos sa pagpapatuloy. Sabi ng propeta, kung naiintindihan natin ang ating ang layunin ng Diyos sa ating buhay, kung ito ay revealed sa atin, ibig sabihin kung nauunawaan natin ang layunin ng Diyos sa atin, hindi lamang tayo Kristiyano tuwing linggo, kundi Kristiyano araw-araw, na alam natin na tayo tinawag ng Diyos para maging Kristiyano, para ipamuhay ang kanyang salita. Hallelujah! Kung maintindihan lamang natin, mga mahal kong kapatid, walang bagyo, walang anumang mga problema, pagsubok, ang pwedeng yumanig sa mga anak ng Diyos. Walang mag-asawang mag-aaway, walang mag-asawang maghihiwalay, walang pamilyang mawawasak. Well, kung meron mang mga naghiwalay, dati alam natin si Brother Biato, di ba? Wasak ang kaniyang tahanan. Talaga naman, baka signal number 14. Kasi 14 years niyang iniwanan ng kanyang unang asawa. Pinabayaan ng kanyang mga anak, pero salamat sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Nang manindigan sa salita ng Panginoon, yung pamilyang wasak, inayos ng Diyos. Sapagkat ang may kakayahan na magbigay ng kapayapaan, hallelujah, sa buhay ng isang tao at sa mga tahanan, ang tinig ng Diyos. Ang kanyang salita. Kaya sa susunod, pag may bagyo, mga kapatid, ang una nating siyasatin ng ating puso. Ang una nating hanapin ang tinig ng Diyos. Hallelujah, nasasaway sa atin. Before the great calm happens, there is a great tempest first. Yeah. Meron muna tayong mararanasang great tempest before the great calm. So mamaya maintindihan natin kung ano meron diyan. Basahin ulit natin ang Matthew chapter 8, verse 24. Behold, there arose a great tempest in the sea. Bigla daw merong dumating na malakas na bagyo, mga kapatid. Pero sa KJV, sabi diyan, great tempest in the sea. In so much that the ship was covered with the waves, but the Lord Jesus was asleep. Alam ba ng Panginoon na binabagyo sila? Yes, of course. Jesus knew na merong bagyo. Bago pa ang bagyo dumating, alam na niya na merong bagyo. Bago pa siya sumakay sa bangka, bago pa siya pumalaot, alam na niya na may bagyo. Pero habang nandun siya sa bangka, mga mahal kong kapatid, alam niyang may paparating na bagyo hanggang sa dumating ang bagyo, ang ating Panginoon, napakasarap na natutulog. Alam niya na may bagyo. Bago pa dumating ang bagyo, alam na niya, na-forecast na niya. Hindi dahil sa balita, kundi dahil siya ang anak ng Diyos. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Ano meron diyan, mga mahal kong kapatid? That's faith. That's trust. That's confidence. That's revelation.
ang isa palang anak ng Diyos na merong kapahayagan, na merong pananampalataya, na merong pagtitiwala, na may salita ng Diyos, kahit bumabagyo, tulog. Naranasan niyo bang matulog ng bagyo? Kapag may problema, inaaway ng asawa, tutulugan niya lang yan. Kasi alam niya, awayin na naman siya. Hindi dahil ayaw mo makipagdiskusyon sa asawa mo, ipahinga mo lang muna. Huwag kang makipagtalo. O hayaan mong maubos niya ang kanyang gustong sabihin, tulog-tulugan mo lang. O kaya talagang matulog ka. Naalala ko, Sir Matit, na mag-away kami, matinding pag-aaway namin. Doon ako pumasok sa ilalim ng papag, nagtago ako doon. Doon naman sa isang kwarto, nagkulong siya, nilak niya. Kunwari, lumayas ako. Kunwari, galit ako. Ako ang tatay. Ako ang asawang lalaki, dapat akong masusunod. Pero sa puso ko, mabigat na. Hindi ko kayang makipag-away ng matagal. Hindi ko kayang magtanim ng sama ng loob ng matagal. Alam niya ng mga brothers, alam niyo na yung testimony ko. Akala niya naglayas ako, kinuha ko yung motor ko, pero tinago ko lang doon sa likod ng kawayan. Pagkatapos nagtago ako doon sa ilalim ng papag. 1 oras na ako nasa ilalim ng papag. Init na ako, pinagpapawisan. Para akong tanga na nasa ilalim ng papag. Yung asawa ko naman nagkukulong doon sa kabilang kwarto, sabi ko, ano tong ginagawa ko? Ang sama-sama ng loob ko. Buti nga, wala pa akong sakit sa puso noon, doon siguro galing yung sakit ko. Yung mga ganong damdamin. Pinipigilan yung galit niya. Marunong po magpigil si Brother Ryan ng kanyang galit. Dahil kung hindi marunong magpigil si Brother Ryan ng kanyang galit, matagal na kami siguro naghiwalay ni Sister Matit. Tao lang tayo na meron ding mga kakulangan at kahinaan. Yung mga hindi pagkakaintindihan, normal yan. At habang nandun ako sa ilalim ng papag, sabi ko, anong ginagawa ko? Pinapahirapan ko ang sarili ko. Pinapahirapan ko yung asawa ko. Lumabas ako. Tapos kinatok ko siya sa pintuan. Tapos yung problema, tapos yung bagyo. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? So sino dito ang merong sa pagitan ng mag-asawa hanggang ngayon ay binabagyo pa? Hanapin niyo po ang tinig ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Be aware sa salita ng Diyos at mamaya sa kanyang rebuke. Behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Anong sumunod na tagpo? Sa verse 26, verse 25, basahin natin para makita natin yung kaugnayan sa verse 26. Sabi diyan, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Di ba? Mga alagad ito ng Panginoon. Nakita nila ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang himala na ginawa, mga pagpapagaling. Pero narito ang mga alagad na naroon pa rin ang pag-aalinlangan at takot sa kanilang puso. In verse 26, mga kapatid, and he says unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Sa Tagalog nga, Sir Mary Ann, Brother Chad. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo ay nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Ang unang nirebuke ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Simple lang yung pagka-rebuke ng Panginoon. Sabi niya, bakit kayo natatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? English ulit natin. Then he arose and rebuked the winds in the sea. So pupuntuhin pa lang natin yung pinakapunto natin ngayong umaga. Then he arose. And he rebuked the winds in the sea,
and there was a great calm. Tingnan niyo ang meron dito, mga mahal kong kapatid. Yung mga alagad na nasa pag-aalinlangan, nasa takot, nasa malaki pang kakulangan at kahinaan. Hindi pa nila lubos na maintindihan ng maraming mga bagay. Pero nang gisingin nila ang Panginoon. Hallelujah. Ginising nila ang Panginoon. Ang unang bungad sa kanila, kayo ng mga matatakutin. Ang mga alagad na ito, kailangan nila kaligtasan. Ang kailangan nila ay kapayapaan, pag-asa. Hallelujah. Ang kailangan nila ng mga panahon na yon ay assurance, mga mahal kong kapatid. Pero ang unang bumungad sa kanila, rebuke. Andiyan pa ba kayo? Ang mga alagad ay may malaking pangangailangan that time. They have needs. In the midst of the storm, they have needs. Pero sinagot sila ng Panginoon sa kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang salita at hindi lamang basta salita, kundi in a way of rebuke. Ano ibig sabihin ng rebuke, mga kapatid? Pagsaway. Sino sa atin dito ang may pangangailangan? Sino sa atin dito ang may pangangailangan? Di ba? Kung minsan ang gusto nating marinig, mabubuting salita, ayaw nating nasasaktan, ayaw nating natatouch yung ego natin, yung pagkatao natin, ayaw nating nasasaling yung paniniwala natin, kapag kontra sa paniniwala natin, sa prinsipyo natin, ayaw nating makinig. Pero kung nais nating makalaya at magkaroon ng kasagutan at kapayapaan mula sa Diyos, kapag sinabi niya, kapag ang Panginoon ay nagsalita, yan man ay sa paraan ng pagsaway, tanggapin mo ng buong buo. Amen! Minsan ayaw nating masaway. Napapahiya tayo, nasasaktan tayo. Tingnan niyo, anong winds na ito? Ano meron sa winds, mga kapatid? Ang propeta meron siyang pangaral, the four winds. Sa mundo, meron po ipigil apat na hangin, according to the Bible. At ang apat na hangin na ito ay kapangyarihan. According to the prophet, the four winds, ano yung apat na hangin, mga kapatid? Di ba? Political power, militar, economic, and religious power. Apat na kapangyarihan. Di ba? Na pinipigilan ng anghel na huwag kumawala sa lupa sapagkat kapag kumawala ito, maraming mapapahamak. Pero salamat sa Diyos, kontrolado pa ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pero tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas, mga kapatid. Nababalitaan nyo naman yung nangyayari ngayon, presidente na. Di ba? Presidente na yung itinuturo ng flood control. Yung dating itinuturo sa flood control, primary witness na ngayon. Si Saldico. My goodness, pinaglalaroan na lang tayo ng ating gobyerno. At kung kayo ay aware, mga mahal kong kapatid, kung kayo ay sensitibo, hindi yan basta-basta kaguluhan lamang. Nakakatakot po sa isang bansa na mawalan ng tiwala ang mga tao sa pinuno ng bansa. Babagsak ang bansa. Ano meron sa power, mga mahal kong kapatid? Authority. Yung pagkakakilanlan ng mga bansa, pagkakakilanlan ng isang tao. Yung kanilang identity, yung kanilang ego, yung kanilang mga principle. Katingnan niyo, sinasaway pa ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga anghel, huwag niyo munang pakakawalan ang hangin na yan. Hold it, the four winds of the earth. Pag pinakawalan na yan, mga mahal kong kapatid, sabi doon, kinakailangan munang matatakan ang lahat ng lingkod ng Panginoon. 144,000 Diyos sa uling mga araw.
Salamat na lang, hindi natin mararanasan ang pagkawala ng hapat na hangin na yan. Sino nakakaintindi ng sinasabi ko? Di ba? Merong apat na hangin na pinipigilan pa ng Panginoon. Mas matindi ito sa bagyo. Pero kung ibababa natin, mga mahal kong kapatid, ano ba meron sa hangin? Una, andyan yung pressure. Pag may hangin, may pressure. Saan nanggagaling yung hangin? Sa labas ba o sa loob? Pag ang hangin nanggagaling sa labas, pwedeng una natural yan. Makinig kayong mabuti. Pero ang unang hangin na pwedeng maranasan ng tao, nataglay ang pressure, ay galing mismo sa kanyang loob, sa kanyang pagkatao, sa mga bagay na kanyang pinapaniwalaan, at sa kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Pinipressure mo ang iyong sarili na makatapos sa pag-aaral. Tama ba? Pinipressure mo ang iyong sarili na maging banal. Pinipressure mo ang iyong sarili na magawa ang mga bagay na ito. Hindi yan madali. At maraming mga taong nadidepress, stress, because of pressure, not in the outside, but pressure in the inside. Pressure na mapatunayan na isa siyang mabuting mananampalataya. Iniisip niya, ganito ako, dapat ganito ako, dapat ganito ako. Kaya nalulungkot ako na may mga nabalitaan ako ng mga anak ng pastor na dumaan sa matinding depresyon. Dahil sa kakaisip na dapat ganito ako, dapat ganito ako, dapat ganito ako. Kaya may takot nga sa puso ko, baka balang araw, Sister Chichi, ma-depress din. Yeah. Dalawa sa mga anak ng pastor na depress. Dahil lamang sa sila ay anak ng pastor, na iniisip nila, anak ako ng pastor, dapat hindi ako magkamali. Dapat huwaran ako. Dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Hangin yan sa loob. Ano bang ibig sabihin ng hangin? Turo, aral, doktrina, prinsipyo. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa kalaban, sa mga kahanginan na nandiyan, na pwedeng pumasok sa loob ninyo. Meron nang hangin dyan Meron ka ng sariling hangin. At mas nakakakilabot sapagkat napakarami pa ng hangin na nakapalibot sa iyo. Bawat buga nila. Tama ba? Bawat bibig. Ano bang ibig sabihin ng pagbuka ng bibig? Yung hininga mo pa lang, merong hangin yan. Exhale, inhale, exhale. Pag nagsasalita, minsan nga may kasama pang tubig. Di ba? May hangin na kumakawala. May tinig na lumalabas. Meron ka ng sariling pressure na hinaharap sa loob mo, then dadagdagan pa ng mga taong ito. Nung magsalita ang asawa mo, another sober typhoon. Andiyan pa ba kayo, mga mahal kong kapatid? Kaya nasaan ang bagyo? Nasaan ang great tempest ngayong umaga? Nasa bangka? Nasa labas? O nasa puso ng tao? Pwedeng matagal na tayong binabagyo. Maraming mga mananampalataya na hindi makarating sa church dahil pressure. Tinatangay ng hangin papalayo sa gawain. Pressure sa pag-aaral, pressure sa trabaho, pressure sa pamilya. At dahil sa pressure na ito, tinatangay sila papalayo sa gawain ng Diyos. Dahil sa pressure na ito, hindi nila magawang manindigan sa salita ng Diyos. Isang araw lang yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, 6 na araw para sa inyo. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyo para sa inyong sarili, sa inyong pamilya. Pero isang araw para sa akin. Isang araw lang para sa akin. Extra yung Wednesday, pandagdag lang. Pero nangyayari sa atin, mga mahal kong kapatid, because of the pressure in life, because of pressure, maraming nasishake. Pero kung meron tayong salita ng Diyos sa pangawakan, hallelujah, anuman ang ating pwedeng pagdaanan na papahintulutan ng Diyos, magagawa nating makatayo.
Hallelujah! Sino-sino kaya dito ang makakatayo sa huling mga araw na ito? Na magagawa nilang magpatuloy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ano man ang mga pressure na kanilang pwedeng pagdaanan. Ano pa ang ipinapakita ng scripture sa winds, mga kapatid? Hindi na ako magbabasa. In the book of Ephesians, sabi ni Pablo, ito ay mga spirits. Ang spirito ng ating Panginoon ay itinulad sa spirito, ay sa hangin. Ang mga nabautismuhan sa spirito ay inalintulad sa hangin. Pero ang mga demonyo, ang mga bad spirits, ay inalintulad din po ng scripture sa hangin. Kasama ba pumapasok ang hangin? Di ba? Sa mga butas. Sa tenga, sa ilong, sa bunganga. Inalintulad din ang hangin, mga mahal kong kapatid, sa mga aral, sa mga doktrina. Pero sa kasabihan na meron tayo, pag nasabihan ka ng napakahangin mo, alam mo na ibig sabihin nun. Sino dito ang nakaka-relate pag sinabihan ko yung napakahangin mo? Itaas ang kamay kung naintindihan yung sinabi ko. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ulitin ko, babaan nyo muna kamay nyo. Brother Billy, napakahangin mo naman. Sino ang nakaintindi ng sinabi ko? Taas ang kamay. Taas. 70%. Ano ibig sabihin nun? Napakayabang mo. You are too arrogant. Your pride is at peak. Very high. Hangin yan. That's people's ego. People's pride. Kaya di nagkataon, mga mahal kong kapatid, ang rebuke ng Panginoon ay hangin at dagat. Well, sa paglalarawan pa ng scripture, ang dagat, kung babasahin nyo sa Revelation chapter 13, hindi ko na po babasahin to save time, basahin nyo sa Revelation chapter 17, ang dagat ay naglalarawan sa mga tao. And Revelation chapter 10, nang bumaba ang mighty angel, ang kanyang isang paa ilinapat niya sa dagat, ang kanyang isang paa ilinapat niya sa lupa, claiming for his people. Ang isa ay nagsisimbolo ng hintil at ang isa ay nagsisimbolo ng Jews. Basahin nga natin Revelation chapter 10 for the sake ng mga bisita natin. Revelation chapter 10 verse 1. And I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with the clouds, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Yung isang paa daw ng Panginoon, yung kanyang kanang paa, itinapak niya sa dagat. Sino yung dagat? The Gentiles' bride. The Gentiles' people. It is claiming, mga mahal kong kapatid, at yung isang paa niya, yung kaliwa, ilinapat niya sa lupa. Represent the promised land, represent the Jewish people. Kaya nang bumaba ang Panginoon para sa dalawang tribo o dalawang uri ng tao. Ang mga nobya ni Kristo, the Gentile bride, the Gentile people, na mga ligtas, the righteous people, the foolish virgins, the righteous. At ang isa pang bahagi ay ang mga Hudyo na kailanman ay hindi nakalimutan ng Panginoong Diyos. Katingnan niyo, balikan natin yung Matthew chapter 8, mga mahal kong kapatid. When the Lord rebuked the winds in the sea, hindi lang po dagat, hindi lang po hangin, hindi bagyo ang kanyang nire-rebuke. Ipinakita na ang rebuke ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Nandiyan pa ba kayo? Nasusundan niyo? Hallelujah.
And God permitted the storm, the trials, the sufferings, the storms of lives, mga mahal kong kapatid, to rebuke us. Do you love the Lord? Even He will rebuke you? Yes. As the Bible says in Revelation chapter 3, verse 19, sabi doon, sinasaway ko. I-plus mo nga, Mr. Meraan, sila na aking, di ba? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Amen. Hallelujah. So minsan, pinapahintulutan ng Panginoon ang bagyo, mga mahal kong kapatid. Sa kalagitnaan ng bagyo, sabi pa ng propeta, sabi nasa nating quote kanina, kapag andyan ang bagyo, andyan yung pressure, at kapag hindi nakita ng anak ng Diyos, ng nobya ni Kristo, ang layunin ng Panginoon kung bakit merong bagyo, puro yan murmurings. Tingnan niyo anong ibig sabihin ng tempest, mga kapatid. Sa Strong Dictionary, it is from the Greek word seismos. Sa Strong Dictionary and sa Tyre Dictionary, ito ay galing sa Gregong salita na seismos, na ang unang sinasabi, unang pagpapakahulugan, commotion. Ano bang ibig sabihin ng commotion, mga kapatid? A state of confuse. Kaya tingnan niyo, sino ang dapat unang ma-rebuke? Kaya tingnan niyo, mga mahal kong kapatid, itong gusto kong iwan sa inyo. Kapag merong bagyo, merong pinahintulutan ng Panginoon na storms of lives, asahan mo na dapat ang kasunod niyan, salita ng Diyos na may pagsaway sa iyo. At huwag kang magagalit, huwag kang masasaktahan, huwag kang magtatampo sa church, huwag kang magtatampo sa preacher, huwag kang magtatampo sa pastor, huwag kang magtatampo sa kapatid. Kapag meron ng kaguluhan na nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, then may gagamitin ng Panginoon na tao para sawayin ka. Gagamitin ng iglesia para sawayin ka. Gagamitin ng pastor para sawayin ka. Huwag ka dapat magtampo at huwag ka dapat magalit. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Amen. Basahin natin ulit ang Matthew 8, mga kapatid. Hallelujah. Sa ilang mga sandali, magtatapos tayo. Sa verse 26 na lamang, sabi dito, and He says unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? That's a rebuke. Then He arose. Then He arose. Itong bahaging ito, kumintal din to sa akin, mga mahal kong kapatid. Kapag ang Panginoon ay tumayo na, it's too late for the other. Kapag ang Panginoon ay tumayo na sa kanyang trono, sa luklukan ng awa, it's judgment for the rest of the people, but glory to the bride of Christ. The rapture will happen soon. Yan bangka lang ang pinag-uusapan, mga mahal kong kapatid. Pero merong banal na bangka sa langit, the Ark of the Heaven. Hallelujah, merong the Ark of the Covenant, merong the Ark of Noah, pero doon sa langit merong bangka. At naroon ang ating Panginoon sa gitna ng luklukan ng awa, na hanggang ngayon namamagitan para sa mga tao. Maraming mga taong makasalanan pa, ang mga rapists, ang mga adik, mga pusher, lahat yan may pag-asa pa. Yung wala pang mga katiyakan, wala pang paninindigan, may pag-asa pa.
Kahit gaano pa kalakas ang bagyo na nangyayari sa kanilang buhay, may pag-asa pa. At sa mga anak ng Diyos na mayroong pag-aalinlangan, may pag-asa pa. Sa mga anak ng Diyos na tila ba kulang pa sa paninindigan, may pag-asa pa. Sila na meron lamang maliit na pananampalataya, may pag-asa pa. Kapag ang Panginoon bumangon, mga mahal kong kapatid, paitulutan nyo kung bumasa. Hallelujah. In the book of Psalms, chapter 68, verse 1 hanggang verse 3. Sabi diyan, let God arise. Let His enemies be scattered. And let them also that hate Him flee before Him. Sabi ng scripture, let God arise. Amen. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bumangon ka! Mamamatay na kami! Wala ka bang pakialam sa amin? Malulunod na tayo! Ngayon sa mga bahay, mga tahanan, mga anak ng Diyos na mayroong bagyong pinagdadaanan, 5 taon na, 10 taon na may problema. Binabagyo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay ng matagal lang panahon, ng napakaraming problema, kahinaan, at kung ano-ano pa. Panahon na para manalangin sa Diyos, sabihin mo, Panginoon, bumangon ka, tulungan mo ko. Amen! Hallelujah! Kung nakikita natin na tila ba walang pag-asa yung tahanan na mabuo, yung mga anak natin na pariwaran, tila ba walang pag-asa na magbago, panahon na para dumulog sa Diyos. Panginoon, kailangan kita. Lord, bumangon ka. Panginoon, bumalik ka na. Sa magulong mundong ito, wala nang leader na magsasalba sa Pilipinas. Mga kapatid, kaya nga yung iba umaasa pa ng kaayusan sa Pilipinas, wala na. Yung mga taong umaasa pa ng kaayusan, walang alam sa Biblia. Sapagkat ang sabi ng scripture, ang masama ay lalong magiging masama, ang mabuti ay lalong magpapakabuti. At gaano karami ang mabuting magpapakabuti, kunti lang. At gaano karaming masama ang lalong magpapakasama. Sabi ng Panginoon, ang mga liko, lalo pang magpapakaliko. Ang mga marumi, lalong magpapakarumi. Gaano sila karami? Nung third year high school ako, yung bakla noon, isa lang. At kapag kinansawan mo ng bakla, nagagalit pa. Pero tingnan nyo ngayon, yung isang bakla na meron dati, nung third year ako, hindi mo na alam kung sino yung lalaki. Pag pogi, pag malaki yung katawan, di ba? Kahit malaki yung katawan, kala mo, lalaki pero bakla pala. Naalala ko nung nagtatrabaho ako, nakwento ko to sa inyo dati. Yung waiter, ang laki-laki niya, mas malaki pa sa akin. Magkasama kaming nag-gym, malapit sa akin. Akala ko lalaking-lalaki, ang laki ng katawan. Parang si Sylvester Stallone. Pero nung niyaya niya ako mag-festival mo, lumawit, pumasok kami doon sa may videoke, di ba? Yung kinakantahan, umawit, sabi niya, Ryan, it's for you. My goodness, nakalak yung pinto. Tapos sumakay kami doon sa paganyang-ganyan. Hindi Ferris wheel, yung ganyan, sumakay kami. Nung andun na kami sa kalagitnaan, humawak sa braso ko. Kasi nag-gym pa ako noon. My goodness, gusto kong tumalon. Alam niyo kung bakit? Yung lalaking akala ko ang gwapo at matipuno, bakla pala. Yung manager namin mismo, kalbo, parang si Mr. Clean. Nag-gym din, ang laki-laki. Bakla pala. Walang bakla sa Biblia na nilikha ang Diyos, mga kapatid. At maraming mga bakla nagre-reveal din, nagagalit. Di ba yung pumatay kay Kirk? Tama ba? Sino yun? Yung pinatay na mga ngaral sa Amerika? Si Charles Kirk? Ha? Ang pumatay sa kanya, may kalaguyo, may karelasyon na
transgender, lalaki na naging babae. Yung LGBTQ+, galit na galit sa kanya. Samantalang yung mga Kristiyano, sinusuportahan ng taong ito. Anong ginawa sa kanya? Ini-sniper, patay. Ang pumatay, isang tao na may karelasyon na transgender. Kaya wala nang pag-asa, mga mahal kong kapatid. Yung mga anak natin, nung nakaraan lang napagbulay-bulay ko, kahit anong higpit ko sa mga anak ko, wala na. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa school. Tama ba? Gaano kalakas ang impluensya ng sanglibutan, ng mga barkada nilang ang pinapanood, mga short videos, teleseries, na puro alam, love story, pagmamahal. Katingnan nyo, ang daming pamilyang wasak. Yung pagsasama, yung live-in, parang common na lang. Magkarelasyon, tapos papalitan, nakailang palit na. Normal sa ating panahon. Wala nang pag-asa sa mundong ito. Kaya dapat ang panalangin natin, Lord, bumangon ka na. Iligtas mo kami sa masamang mundong ito. Amen. Hallelujah. Wala na, mga kapatid. Time is no more. I believe and I hope Jesus is coming soon. Ayaw kong umasa kay BBM. Ayaw kong umasa kay Simbulan. It's a good thing na makatulong sila. Pero kung meron akong papakaasahan, mga mahal kong kapatid, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Let God arise. Let His enemies be scattered. And let them also that hate Him flee before Him. Verse 2 hanggang verse 3 tayo. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Verse 3, but let the righteous be glad. Amen. Let them rejoice before God. Yeah, let them exceedingly rejoice. Even in the midst of storm. Even in the midst of a confused government. Ang ipanalangin natin, Panginoon, tulungan mo kami. Bumangon ka. Isaiah, in the book of Isaiah, chapter 2, verse 19, kapag bumangon ang ating Panginoon, mga kapatid, sabi dito, and they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord and for the glory of His majesty. When He ariseth to shake terribly the earth, and that they, a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles into the bats, to go into the cliffs of the rocks and into the tops of the ridges, rugged rocks, for fear of the Lord. May mga tao na sa pagbangon ng Panginoon, sa kaniyang muling pagbabalik, takot ang kanilang madarama. Judgment for them. Pero sa mga nobya ni Kristo, hallelujah, it's for our rapture. It's for our glory. Amen. Judgment for those who did not believe the Lord Jesus Christ. It's too late for them. Dalawa lang yan, mga mahal kong kapatid. It's either judgment or the glory. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, and for the glory of His majesty, when He ariseth to shake terribly the earth. Actually, ang paksang ito, ang talatang ito, mga mahal kong kapatid, na take note ko na. Nung sunod-sunod yung lindol sa Pilipinas. Di ba? Sunod-sunod yung lindol. Halos araw-araw may lindol, linggo-linggo may lindol. Nababahala ng mga tao. Tayo mismo dito sa church, habang nandito tayo sa taas, nilindol tayo. Ang lakas. Akala natin, katapusan na natin. Nagpapakiramdaman kung bababa o hindi. Paano kaya kung lumindol ngayon umaga?
Di ba? 7. Magnitude 7. Di ko lang alam kung merong tatakbo dito, pababa kaagad, o mananatiling nakaupo lamang. Nung lumindol, nung nakaraan, na nag-6 tayo dito, kada ako nagkakamali, yung malakas na lindol. Andito kami sa taas, nagtitipon-tipon. Talagang ang tagal. Nalala nyo? Sabi ni Brother Intoy, andun siya sa dulo. Gustong-gusto na niyang bumaba. Yung deacon natin gusto nang bumaba. Pero sabi niya, kung bababa siya, magsusunuran lahat. Ako man, kinakabahan din bilang tao. Pero pumikit na lang ako habang pinapakiramdaman ng bagyo dito sa taas. Sabi ko, Panginoon, mangyari po ang kalooban mo. Kung may babalita sa buong mundo na yung church ng Nabwa ay binagsak ng lindol at namatay lahat, mangyari po ang kalooban ninyo. Pero kung hindi naman, di ba, mangyari pa rin kung anong kalooban ng Diyos. Pero try to imagine, lumindol ngayon. Di ba? Yung bagyo nga lang na uwan, tinaplisan lang tayo. Isang linggo, walang gawain. Isang Merkulis na walang gawain. Kumusta po yung ating pananampalataya? Meron pa bang excitement ngayong umaga kahit walang kuryente? Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon kung meron? Hallelujah! Kapag ang Panginoon bumangon na, hallelujah, sabi doon, then He arose. Kapag ang Panginoon ay bumangon, mga mahal kong kapatid, nai-imagine ko, kapag ang Panginoon sasalubungin na natin sa mga alapaap, hallelujah, anong saya, anong tuwa. Pero bago dumating ang great calm, meron munang great tempest. At ang in-between ng great tempest and great calm is the Word of God. A rebuke. I love rebuke. Amen. Sabi ng ating Panginoon, open rebuke is better than secret love. Kaya sa mga matampuhing Kristiyano at madamdaming mga tao, huwag po kayong masasaktan kapag ang salita ng Diyos naririnig natin. Ano man kung sabihan ka ng Panginoon, tagal-tagal mo na hanggang ngayong ganyan ka. Magbago ka na, kapatid. Ang tagal-tagal mo na, wala ka pa rin maintindihan. Accept it. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, kayo nakakaunti ang pananampalataya. Kayo na mga matatakutin. Si Pedro nang i-rebuke ng Panginoon, nang malapit nang ipako ang ating Panginoon, nangatwiran si Pedro, nagmagaling si Pedro. Sabi ng lingkod ng Panginoon na sa Pedro, Lord, hindi yan mangyayari sa iyo. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila mahuli, bago kanila patayin. Ang ganda ng katwiran ni Apostol Pedro, mga kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Satanas, hindi mo alam ang sinasabi mo, lumagay ka sa likuran ko, katitisuran ka sa akin. Tingnan nyo, yung isang apostol na nagmamagandang loob lang, na handang ipagtanggol ang Panginoon. Ang ganda ng kanyang sinabi, Lord, hindi yan mangyayari. Ako muna ang kanilang haharapin, Panginoon. Kaya mahirap po yung ganyang Kristiyano. Kuya Ryan, akong bahala. Akong bahala dyan, Kuya Ryan. Hindi kita iiwanan, Kuya Ryan. Kahit anong mangyari. Yan na nakakatakot. Yung Brother GM, nag-testimony ka, yari ka. Yan ang lagi kong sinasabi. Kapag nagpatotoo ka, harapin mo ang matinding pagsubok. Nakasunod na yan. Nalala ko isang brother natin, nag-testimony, di ba? Pagkatapos mag-testimony, umalis. Hanggang ngayon, wala na. Pero salamat, nakabalik. God bless you, Brother Alan. Ang ganda ng kanyang testimony.
Sabi niya, maninindigan ako, hindi na ako alis kahit kailan. After several days, umalis ng walang paalam. Kinuha yung mga gamit na walang paalam. Binagyo. Di ba? May iniwanang bagyo. Salamat na lang dahil mabiyaya ang Diyos sa kanya. Sa kanya ng kanyang pamilya. Nais kong bumasa ng huling quote, magtatapos tayo. Sir Mary Ann, our last quote. Sabi ng prophet, as many as I love, I rebuke and chasten. Sabi dito, and now he says, yeah. Sabi ng prophet, and now he says to his own, sino sa atin dito ang pag-aari ng Panginoon? Sino sa atin? Amen! Sapagkat mapalad sila na minamahal ng Panginoon sapagkat sila'y sasawayin niya. Amen! Hallelujah! Sabi diyan, as many as I love, I rebuke and chasten. To rebuke is to reprove. And to reprove is to expose with a view to correction. Chasten does not mean to punish. It means to discipline because the subject's amendment is mind. See? Pakitaas. This is exactly what we find in Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. And ye have forgotten the exhortation, which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faints when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he received. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not of sons, and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. But he, for our profits, that we might be partakers of his holiness. Hallelujah! Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wala daw pong rebuke na nakakatuwa at masaya. Masakit po ang rebuke, mga mahal kong kapatid. Masakit po ang masaway. Masakit po ang maikorek tayo. Pero ang dulo pala niyan, kapag pinakinggan natin ang saway ng Panginoon, pag pinakinggan natin ang kanyang salita, pag pinakinggan natin ang kanyang mensahe, pag pinakinggan natin, hallelujah, ang payo ng ating Panginoon, ang dulo niyan, great calm. Amen! Great calm! Kaya magtatanong ako, magulo ba ang buhay niyo? Wala bang kapayapaan sa puso't isip? Sa mga nag-aaral, alam ko marami sa mga nag-aaral, yung isa gusto nang magpakamatay because of stress, depressed. Yung isa gusto nang tumigil sa pag-aaral sapagkat hindi na kaya. Hindi madali ang mag-aral. Pressure. Hindi madali ang maging anak. Pressure. Kinakailangan mong maging mabuting anak,
maging mabuting kapatid, maging mabuting estudyante, lahat na. Kung wala ang Panginoon na tutulong sa atin, mabibigo tayo. Kaya sa panahon ng bagyo, sa panahon ng mga unos, mga mahal kong kapatid, napakapalad ng isang tao na kasama niya si Kristo sa kanyang buhay. Mapalad ka kung kasama mo ang Panginoon. Mapalad ka kung napapakinggan mo ang kanyang saway, ang kanyang salita. Bakit? Nais lamang ng Diyos na isaayos ang buhay mo. Nais ng Panginoon na bigyan ka ng kapayapaan. Amen! Oh, hallelujah! Hindi madali ang mabuhay sa kapayapaan. Ang katiwasayan, mga mahal kong kapatid, kapanatagan, kasaganaan. Lahat naman tayo dito naghahangad ng kasaganaan, ng katiwasayan, ng kapahingahan, ng kapayapaan. Pero kung hindi tayo matututong makinig sa Panginoon, kung hindi natin mamahalin ang kanyang pagsawahay at tatanggapin ang kanyang mga pagtuturo, mananatiling may bagyo sa buhay natin. Mas matindi po ang bagyo sa loob. Daluyong ng mga alon, ng mga hangin nasa loob na nagpapabagsak sa isang tao. Hindi man bumagsak ang tahanan, may mga malapalas yung bahay, tahanan. Pero kapag hindi niya naayos, hindi nawala ang bagyong naroon sa kanyang loob, mananatiling nakatayo ang kanyang bahay, pero ang kanyang buhay ay mawawasak at masisira. Handang hatulan ng Panginoon sa nalalapit ng mga araw. Kaya mas mapalad pa yung mga kapatid natin na barong-barong lamang ang bahay, na unti-unting pinagpapala ng Diyos, na mayroong kapayapaan. Amen. Hallelujah. Mapalad ang isang tao na sinasaway ng Panginoon. Last verse, and we will close. Revelation chapter 3, verse 19. Basahin ulit natin. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Tagalogin natin for the sake of mga Filipino people. Iiwanan ko sa inyo ang talatang ito, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig. Amen. Amen. Hallelujah. Kung sino man ang handang makinig sa Panginoon at pagbuksan siya sa kanyang puso, papahintulutan mong pumasok ang Panginoon sa puso mo. At kapag nakita ng Panginoon ang puso mo, na hindi maayos, na may takot, na may pag-aalinlangan, na may mga kahinaan, at sasabihin ng Panginoon, nais ko tong alisin sa iyo. Hangin ng kayabangan, lumabas ka sa taong ito. Amen! Magkakaroon ng matinding deliverance sa 5 araw na ito kapag pinahintulutan natin ang ating Panginoon na pumasok sa ating mga puso. You're not only baptized with the Holy Ghost, but adopted sons of God. Isa sa mga araw na ito, mga mahal kong kapatid, mararanasan natin ang full adoption. Hallelujah. At lahat ng mga bagay na nasa ating puso ay aayusin ng Panginoon. Lahat ng bumabagabag, lahat ng hangin na nariyan, alon na nariyan, kaguluhan na nariyan, aalisin ng Panginoon. Kaya sabihin ng Panginoon, nang rebuke niya ang hangin at ang dagat, sabi ng Panginoon, na-imagine ko pa, winds, seas, be still. Peace. Amen. For peace. For peace. Tumatak nawa yun sa inyo. For peace,
pressure, perseverance, purpose, and promise for real peace. Amen! A joyous peace. Hallelujah. With righteousness. With glory of His majesty. God bless you, my beloved brothers and sisters. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In the midst of the storm, mga kapatid, the winds blow, the flood arose, people screaming and crying. But to all of us, to the bride of Christ, listen. Listen to the voice of God. Listen to the little small voice of God. Sabi ng Panginoon sa panahon ng propetang, sino yun? Si Elias, tama ba? Sino yung propeta? Si Eliseo po ba o si Elias? Si Elisha? Si Elijah? Merong malakas na hangin na dumating. Sabi doon, wala doon ang Panginoon. Biglang lumindol. Wala doon ang Panginoon. Pero nang magsalita siya, andun siya sa kanyang salita. Amen. At sana ang marinig natin, sinasabi ng Panginoon, I'm here. Puro ka pag-aaral, papahintuin muna kita sa pag-aaral para makapag-isip-isip ka. Puro ka trabaho, nakakalimutan mo na ako. Puro ka asawa mo, nakakalimutan mo na ako. Puro ka problema, nakakalimutan mo na ako. Kaya kapag merong bagyo, pag may problema, pag merong unos, ang hanapin natin ang tinig niya. Ang hanapin natin ang kanyang salita. At kapag tinanggap natin ang kanyang salita, merong kapayapaan. Amen. Merong katiwasayan. Kaya anong topic natin, mga kapatid? Pwede ba natin sabay-sabay na sabihin ang topic natin? Anong topic natin? A great tempest and a great calm. To God be the glory. At isang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Let us all stand. Hallelujah. Praise be to God. Lord, salamat. Pwede ba tayong umawit? Try natin kung kaya ng keyboard natin. I want to be solemn. Wag na mag-drum, Brother Chot. I want to sing the song, Savior of my soul. Yeah, be with you. I confide in you through all my darkest moment. Please, the keyboard. Sana makanta natin ng maayos. Hallelujah. Pwede ba natin muli palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? So sana po, wala nang magtatampo. Walang sasama ang loob kapag tayo po ay nasasaway ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tulungan niyo ako, mga kapatid. Thank you, Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Yes, Lord. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my. Hallelujah. Thank you, Lord. Your light, it fills my days. It leads me in your way.
Hallelujah. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Yes, Lord, I give all to be with you. Once again, the verse 1. Awitin natin mga kapatid. Nagmumula sa ating mga puso. Please, Savior of my soul. Hallelujah. I confide in you, yes Lord, through all my darkest. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng aming kalagayan, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa amin, ng bawat pamilya, tahanan na meron kami, Panginoong Diyos. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Faithful, you're my God. You're the glory. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, kung wala ka, mananatiling na kayo ko ang bawat isa na walang pag-asa. Marami kaming kakulangan, marami kaming kahinaan, marami kaming pinagdadaanan, pero salamat, Panginoong Diyos. Kasama ka namin. Hallelujah! And I live to worship. Lord, salamat. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Amen, Lord. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Can we say amen? Amen. Amen. Hallelujah. I give all. I give all. When we give our hearts to the Lord, we give all. Not our money, not our resources or things that we have. Ang hinihingi ng Panginoon puso natin. He asks our heart. Sabi ng awit ni Brother JM kanina, sana'y sa puso mo yun, Brother JM. Yeah. Ang kailangan natin ay pagpapakumbaba. Let us pray, brothers and sisters. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong mga salita naming napakinggan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso. Na kung meron mang aming pakananasain, Panginoong Diyos, ito yung iyong mga salita.
ang iyong tinig na mangungusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Na kung meron man kaming isang kinauuhawan, pakananasain, sa pagpunta sa gawain, sa pag-attend every Sunday, Lord, is to hear your word. To hear your word, Lord God. To hear you speak to every one of us, Lord Jesus. Even if it is a rebuke, Lord. Lord, salamat sa mga salita mo. Dalangin ko na maunawaan ng iyong mga hirang sa dakong ito ang mensaheng iyong ipinaabot sa amin. Na kung kami man ay masaway, Panginoong Diyos, ito pala ay hindi para kami ay dagukan, saktan, kundi para ayusin ang aming buhay. Lord, kagaya ng clay, bago ang clay mabuo sa isang napaka-inam na kalagayan o anyo, dadaan ito sa matinding pag-press, Lord. Uhubugin at uhulmahin hanggang sa dumating ang isang sandali na makikita ang kanyang anyo. At ganito ang paglalarawan mo sa amin, Lord. You are the Father, your Father's hand that molding us, Lord Jesus. Hallelujah. You are molding us, Lord. Thank you for the pressure, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga pinapahintulutan mong karanasan sa aming buhay. Naintindihan namin sa umagang ito, dakilang Diyos. Ito ay para dalhin kami sa isang kalagayan na nais mo. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aking mga kapatid, ang mga bisita, Lord. Kayo na po ang bahala. Sa mga baguhan, sa mga bagong baptized, Lord, kayo na po ang bahala. Sa mga anak namin, sa aming mga tatay, mga magulang, Lord, kayo na po ang bahala sa mga anak namin. Sa mga tatay namin, Lord, kayo na po ang bahala. Sa mga kapatid namin, Lord, kayo na po ang bahala. Sa mga kapatiran, Lord, kayo na po ang bahala. At sa mga taong liko at masama, na tila ba nagiging pressure din, Lord, sa paglakad ng mga anak mo sa pananampalataya, sa mga umuusig, sa may mga nasasabi, Lord, kayo na rin po ang bahala. Help them, Lord Jesus. Tawagin mo ang mga dapat pang matawag sa liwang araw na ito, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo. Binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasalamat sa iyo lamang. Inihiling sa iyo lamang. Sa iyong dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Everybody says amen. Amen. Hallelujah.